Pagod, sabi ko, punta po. Kinausap niya po si pastor. Nag-usap sila ni pastor nung Saturday. Nakilibing ng Sunday. Monday namatay po siya. Monday namatay po. Imagine nyo, Saturday lang nandun siya sa church. Kinakausap niya si pastor, nagkwekwento siya ng problema niya. Sunday, in-expect ni pastor na na-attend siya ng Sunday. Kasi nga, nag-text pa kay pastor. Sabi niya, pastor, pwede po ba ulit akong makabalik? Or pwede po ba kaming makabalik? Sabi niya, pastor, oo, pwede pa kayong bumalik. In-expect ni pastor na Sunday, pupunta siya, attend siya. And that time naman, na Sunday na yun, living din ng tito niya. Nakilibing siya. Monday, patay na. Nagulat pa ako. Totoo, sabi ko, totoo ba? Nandito lang nung Saturday, sabi ko, kausap lang ni pastor. Ako pa yung nagpapasok sa kanya para kausapin ni pastor. Eh wala, oras na. Kaya sa buhay po natin, hindi natin matatakasan kung anong time, anong araw naka-point na yung buhay po natin. Baka sabihin na natin, ay, saka ako na lang tatanggapin ng Panginoon kapag ganito na ako, kapag mayaman na ako, pag marami na akong pera, kapag tapos na ako sa mga trabaho ko, kahit saka ako pa lang tatanggapin ng Panginoon, kapatid, huli ng lahat. Kapag kinuha na ng Panginoon yung buhay natin. Kaya ngayon, habang nandito pa tayo, habang nabubuhay pa tayo, kapatid, tanggapin na natin ng Panginoon bilang sarili natin, kapatid. Wala pong mawawala sa atin, bagkus magkakaroon pa po tayo. And sabi niya po sa verse, nung nakatanggap na po siya, natanggap niya na po yung strength na meron siya, nakakapaglakad na po siya, and sabi niya, and he leaping up, he stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Unang-una na gagawin natin sa buhay natin, once na nakatanggap tayo sa Panginoon or tinanggap po natin siya bilang sarili nating tagapagligtas, anong gagawin natin? Sabi niya sa verse 8, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple. Ibig sabihin, itong taon na to, nung time na naka-receive siya ng kalakasan, nung time na naka-receive siya ng paglalakad niya, nakakapaglakad na siya, alam niyo po ang ginawa niya? Hindi siya umuwi para ipagmalaki na nakakapaglakad na siya. Hindi siya umuwi hindi siya tumakbo pabalik para sabihin niya sa magulang niya, ay, nakakapaglakad na ako. Hindi niya pinuntahan doon sa maraming tao para ipagyabang na nakakapaglakad na siya. Hindi. Anong ginawa niya una? Leaping. Sabi niya, leaping, stood up, walked, and enter with them into the temple. Ang unang ginawa niya, pumasok po siya sa church. Sabi niya, walking and leaping and praising God. Nagpasalamat po siya sa Panginoon. I-acknowledge po natin, once na tinanggap po natin ng Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas, i-acknowledge po natin siya, pasalamatan po natin siya. Every time na tayo po gagawa, kikilos, magtatrabaho tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Paggising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ginising niyo ako sa umagang ito. Lord, maraming salamat na silayan ko na naman ang mundong ito. Lord, maraming salamat na pupunta na naman ako sa trabaho ko. Kasi maraming tao na hindi na nagising kinabukasan. Hindi na nila nakita yung present na araw. Bakit? Dahil naging permanente na yung kanilang pagtulog. Kaya tayo po, habang nabubuhay pa tayo, hindi pa puhuli ang lahat. Hindi pa puhuli ang lahat. Ang gusto ng Panginoon, pasalamatan po natin siya. Ang gusto ng Panginoon, i-acknowledge po natin siya. Tayo po, alam ko, ang gusto naman po natin. Gusto natin magkaroon ng blessing. Gusto natin makatanggap naman tayo pa, makareceive naman tayo na yung galing sa Panginoon. Alam niyo po, pagising pa lang natin sa umaga, isa na yun sa ipapasalamat natin sa Panginoon. Malaking papasalamat po natin sa Panginoon. Yung meron kang kalakasan, isa na din yun sa ipagpapasalamat natin sa Panginoon. And sa verse 9, and all the people saw him walking and praising God. Alam niyo po, nung time na nakatayo na po siya,
Marami pong mga tao na nasa paligid po nila na nakakita dun sa lumpo na yon, na dati namamalimos lang siya, na dati nandun lang siya, kung nasaan siya nakaupo, namamalimos, humingi ng pera. Alam niyo po, nakatayo po yung lalaki na yun. Pumasok siya dun sa temple para pasalamatan ang Panginoon. Nang nakita ng mga tao, nagtaka sila. Sa verse 10, nagtaka, sabi niya po dito, and they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Nagtaka sila, na-amaze sila sa nangyari doon sa taong to. Kaya alam niyo po, nung nakita nila itong taong na to na nakatayo, pumasok po doon sa templo, itong mga taong to, pumasok din po sila sa templo. Dahil meron pong miracle na nangyari po sa taong to. Kaya tayo po, kung tayo gusto po natin na magkaroon po ng pagbabago, ng changes sa buhay po natin, allow God sa buhay po natin. I-allow po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi po biglaan yung pagbabago ng buhay po natin, kundi step by step yung pagbabago ng buhay po natin. Step by step yung pagbabago ng buhay po natin. And sa verse 11, last sabi niya, and as the layman which had held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon greatly wondered. So makikita po natin, sabi ko po kanina, nung nakita po nila itong tao na to, na meron pong nangyari sa kanyang buhay, meron pong changes na nangyari sa kanyang buhay, itong mga taong to nagtaka. Kasi, itong mga taong to, gusto rin nila na merong magbago sa buhay nila. Alam po sa buhay po natin, sa bawat isa po sa atin, gusto natin na meron ding mabago sa buhay natin. Kung nakita natin sa kapatiran natin or sa mga kamag-anak natin na meron pa nagbago sa kanilang buhay, pupuntahan natin sila, tatanungin natin sila, sasabihin natin, oh, bakit naging ganyan na? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Naging mataas naman na, naging, kumbaga, yumaman ka naman na. Anong ginawa mo? Bakit ka yumaman? Anong paraan? Kung bakit ka yumaman? Bakit ka kumita ng ganito, ng ganyan? Tatanungin natin kasi gusto natin magkaroon din tayo. Or minsan merong nabago sa mga kapitbahay natin or sa mga anak po natin. Tatanungin natin, bakit? Dati hindi naman naghuhugas yung mga anak natin. Pero nakita natin na kusa nang naghuhugas, kusa nang nagluluto, kusa nang naglilinis. Minsan tatanungin, ano bang nangyari sa batang ito? Bakit parang nagbago? Dati hindi naman, kailangan pang 3 beses utusan. Kailangan 5 beses pang utusan para pumunta. Pero bakit to? Hindi ko pa inutusan pero naglilinis na. Kasi meron pong nangyari sa kanyang buhay. Kaya tayo po sa buhay po natin, isipin natin kung gusto natin na meron pong pagbabago sa buhay natin. Allow God sa buhay po natin. Amen. Nung inalaw mo na ang Panginoon sa buhay mo, God can protect you. God can help you sa lahat ng bagay. Ang Panginoon, kaya niyang solusyonan sa mga problema na meron tayo. Yung mga pagsubok na meron tayo, kaya niyang bigyan ng solusyon. Ialaw lang natin ang Panginoon sa buhay po natin. And i-acknowledge po natin siya, pasalamatan po natin siya sa buhay po natin. Hanggat hindi natin siya ina-acknowledge ang Panginoon sa buhay po natin, hanggat hindi po natin pinapasalamatan ng Panginoon sa buhay po natin, huwag tayong mag-expect na merong maibibigay sa atin. Huwag tayong mag-expect na meron tayong marireceive. Kaya tayo po, hindi naman ang Panginoon, hindi madamot ang Panginoon. Hindi po madamot ang Panginoon. Yung tao na isipin natin, bakit yung mga mayayaman? Bakit nananatiling mayaman? Wala pa namang Kristo yung mga yan. Hindi natin alam, baka namanan na nila. Mula pa sa ninuno nila, kaya sila yumaman. Hindi natin alam na, kumbaga, talagang pursige sila sa pagkakayo, sa pagninegosyo. Hindi natin alam kung saan galing yung yaman nila. Pero tayo, kung once na inalaw natin ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin alam minsan kung bakit tuloy-tuloy yung blessing sa buhay natin. Ibig sabihin ng Panginoon, inaalaw niya yung blessing sa buhay po natin.
and tinatanggal niya yung mga curse. Yung mga curse sa buhay po natin. So tayo po, magpatuloy lang po tayo. Sabi nga ng Bible sa Romans, last verse po natin, sa Romans chapter, so then faith, sabi niya, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So tayo po, manatili lang po tayo sa pakikinig ng salita po ng Panginoon. At darating sa buhay po natin, na magkakaroon din po tayo, makakamit din po natin kung ano yung gusto natin. Hindi mo alam, sa'yo sa buhay mo, hindi mo nakamit kung ano yung gusto natin sa buhay natin. Hindi mo alam, nandun pala sa anak mo. Doon pala, yung gusto mo, ay doon mo pala may papasa sa anak mo. So tayo po, manatili lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at makikita natin one day kung paano po kikilos ang Panginoon sa buhay po natin. Kung paano po gagawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. I-acknowledge lang po natin ng Panginoon, tanggapin po natin siya bilang sarili po natin tagapagligtas. Wala na pong iba, wala na pong paraan para makapunta po ng langit. Wala na pong ibang paraan para tayo po magkaroon ng kaligtasan, kundi sa pamagitan lamang po ng ating Panginoon Yesu Cristo. Tayo po tumayong lahat at tayo po mag-pray. Let's pray. Panginoon, pagpala sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa oras po na to, sa natapos po namin gawain, Panginoon. At patuloy po nagabayan ng bawat isa, patuloy bigyan ng kalakasan, Panginoon, patuloy niyo pong provide mga pangailangan, financially and physically, Panginoon. At kayo pong siyang humawak po sa buhay po ng bawat isa po, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kapayapaan ang puso't isipan po ng bawat isa. At doon din po, Panginoon, anuman pong mga problema, mga pagsubok na meron pong bawat isa, at anuman pong mga sakit na meron pong bawat isa. Tulungan, Panginoon, bigyan po ng kalakasan upang mapagtagumpayan po ito sa buhay po ng bawat isa. At kung sino man po dito sa aming kalagitnaan, Panginoon, na hindi pa po tinanggap ang Panginoon, hindi pa po nila kayo tinanggap bilang sarili po nilang tagapagligtas. Kumatok po kayo, Panginoon, sa kanilang puso. Kumilos po kayo, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon. Alam po, Panginoon, na once na kayo po'y kumilos, gumawa sa kanilang buhay, Panginoon, meron pong magbabago, meron pong changes sa kanilang buhay po, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na kayo ang Panginoon, na kayo yung mag-provide ng lahat ng pangailangan po namin. Na kayo po ang Panginoon, na kayong magbago sa buhay po namin, Panginoon. Wala po kayong may pagpamalaki sa mundong ito, Panginoon. Wala po kayong may pagmamayabang sa mundong ito, Panginoon. Dahil lahat ng bagay na to, yaman man, pera man yan, mga material na bagay naman yan, Panginoon. Lahat ng yan, Panginoon, naiiwan po namin yung mga bagay na yan. Ipapamana po namin yan sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Pero, Panginoon, habang kami po'y namumuhay, tulungan niyo po kami na mamuhay na naaayon po sa kagustuhan po ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mamuhay, Panginoon, na mayroong paglilingkod, na mayroong pong tamang puso, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. I-guide niyo po yung bawat isa at doon din po sa uwi ng bawat isa po mamaya. Ingatan, gabayan, Panginoon, upang sa ganon, kayo pong makauwi po sila ng maayos sa kanilang mga tahanan po, Panginoon. At kayo pong siyang pagpatawad, Panginoon, sa aming mga salanan pagkukulang. Binabalik po namin at nakapurihan sa Panginoon Jesus. Amen. So, maraming salamat po. God bless you sa bawat isa. Nakita po talaga sa dapat po. Balikan ko na lang ito bukas na umaga.